na kung maari sana ang susunod na Blue Ribbon Committee hearing ay gaganapin sa pampublikong lugar para lahat ng mamayang Pilipino ay makapanood at makita ng lahat kung ano tayo ginagago ng gobyernong ito sa pangunguna ng Presidenteng Marcos. Para lahat po, kasi kung dito po gagawin sa loob ng Senado, iilan lamang po ang makapanood. Pero kung gaganapin po sa malaking lugar, ay halos lahat ng Pilipino ay maaaring umaten at lahat tayo ay makikita natin mismo ang kanilang ginagawang kagaguhan sa taong bayan. Kaya sana kung mapanood ito ni Senate President Alan Peter Cayetano, sir, sana gawin natin sa malaking pampublikong lugar para maraming Pilipino ang makapanood dito. Ito ang pinakamalungkot na pag-celebrar natin ng Independence Day. Ito ang pinakamalungkot. Bakit kanyo? Kasi nga, namatay ang demokrasya natin. Sino ang pumatay? Si Magellan? Si Lapu-Lapu? Sino? Correct. Sana po, ako po nanggaling pa ng La Union sa norte. Nakikiisa po ako 10 ng aking mga kasamahan. Yung kampilan ng mamayang Pilipino, Inday Cares, Bangon Sambayan ng Pilipino, yung PARAC, yung retirees ng PMP, at itong SFGF po. Yan ang mga organisasyon ko po na nandito po sila yung sa SFGF, yung mga intel operatives namin. Meron kaming nagawang grupo na counterintelligence. Kung may intelligence ang AP, meron din yung grupo ng Filipino Guerrilla Forces po. Sana po ay matuldukan na ang pang-api ng ating gobyerno. Hindi natin nilalabanan ng gobyerno yung mga tao po na namamahala, yung corruption, yung pagnanakaw, pati yung demokrasya natin ninakaw. Nagbebendalo sila, kaya magbendalo rin sana tayo. Mahirap po kasi parati na lang tayong hindi kikibot. Dapat po karapatan din natin ihayag ang ating nararamdaman sa mga namamahala ng gobyerno. Ang politika po maganda, sana, pero yung tumatakbo yung mga tao na politiko, yun ang nagpapadumi ng ating politics. Kaya dapat palitan na yan, mga yan. Manalangin tayo. Malapit na po. Manalangin tayo. Galit na. Hindi lang po yung grupo namin mga retirado, pati yung nasa active. Ang sabi nga nung mga nasa active, magpakita kayo, mauna kayo. Yan po ang nila. Hindi po sila pwedeng manguna ngayon. Hindi katulad noon, sila nanguna. Yung mga dapat tayo, ako kasi sibilyan ako tayong mga mamamayan na sibilyan ang manguna. Kaya tinatawagan ko po lahat Pilipino
yung Pilipino po talaga, hindi kamukha yung isa dyan, na acting president, na may lahing, hindi lang, lahing, in check. Meron po akong suggestion kung naririnig po ni Congressman Mike Defensor at saka yung 18 Marines pinangunahan nung nila. Di ba po na-deny yung petition sa Supreme Court ni yung teacher Tayam dahil wala siyang legal standing. Ibig sabihin po niyan, wala siyang karapatan dahil hindi siya yung party interest. Wala siyang, hindi siya apektado sa nangyayari dito sa Senado. Sana itong 8 Marines, yung abogado niya, o kaya si Congressman Mike Defensor ay questionin na nila yung legalidad ng bawat isa. Hindi lang yung kay Senator Alan Cayetano, pati yung kay Erwin Tulfo na kargador ng mga chicks. Sabi niya kasi binasagan nila yung 18 Marines kargador daw basurero, sabi ni Claire. Hindi nila maraming kahit na discharge sila, sabi meron pa dishonorable discharge, recipient ng mga katakot-takot na medalya. Dapat po mag-file na sila sa Supreme Court. Sino ba sa dalawa ang aming pupuntahan? Kasi pag i-contempt kami, sabi, baka pag pumunta kami sa ni Peter Alan Cayetano, i-contempt kami. Yung kay Erwin, kung naman pupunta kami kay Erwin, i-contempt naman kami nila Alan. So, apektado sila. Yan ang pinakamagandang solusyon para ma-aksyonan kaagad kung sino talaga ang legit na Senate President, sino ang legit na BRC Chairman, Sub-Chairman si Marcoleta. Yan po ang nakikita kong solusyon para agaran matapos na ang paghihirap natin dito sa Senado. Sa susunod po, inumungkahi ko rin po sa mga ating mga kapatid. Huwag tayo, pag na-solusyon na yan, doon tayo sa Malacanang, sa Mindiola. Huwag tipon-tipon naman. Isunod natin naman doon. Kasi dito, ang inaano lang natin itong suporta yung legitimong Senate President at mga Senate committees. Pagka na-resolve ito, doon naman tayo sa Mindiola. Pwede ba? Pahit kayo? Sige po, magandang hapon.